Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakiba ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwan na ganibang dahil Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mensahe ng Panginoon Kristo sa simbahan. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa bagong tipan o mabuting balita na pag-ahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito sa pahayag, Kabanata 3, talatang 8 at hanggang 12. Ito po ang mensahe. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam ko kakaunti ang kakayanan mo. Ngunit sinunod mo ang aking turo at tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. Pakinggan mo, padudulugin ko sa iyo at payuyukurin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap na Hudyo upang malaman nilang iniibig kita. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Darating ako sa lalong madaling panahon. Iingatan mo ang kataingiyang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng Diyos. At hindi na siya maalis doon, magpakilanman. Iukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Puputuli po natin sa pahayag pa rin, Kabanata 2, talatang 2 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang nagpapanggap na apostol at napatunayan mong sila yung mga bulaan. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ang maraming kahirapan alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal. Ngayon tulad ng dati. Alalahanin mo ang dating mong kalagayan. Pagsisiya mo at talikdan ng iyong masamang gawa. At gawin mo muli ang ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan mo ang iyong ilawan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halaman ng Diyos. Ipagpatuloy po natin sa pahayag pa rin, Kabanata 2, talatang 19, talatang 22, talatang 24, hanggang 29. Ito po ang mensahe. Nalalaman ko ang ginawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Nalalaman kong higit ka kaysa nung una ang ginawa mo ngayon. Ngunit ito ang masasabi ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel ang bawaing nagpapanggap na sugo ng Diyos. Nilinglan niya ang aking mga lingkod. Ibinulid sa kahalayan at inidyukang kumain ng pagkain. Inendog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisila at taligdan ang mahalay na pamumuhay. Ngunit ayaw niyang magbago. Pakinggan mo, mararating siya sa higaan pati ang mga nakiapit sa kanya. Magdarana sila ng matinding kahirapan kung hindi siya nila pagsisisihan ng masamang kanilang ginawa sa ating kapiling niya. Ngunit ang ibang mga taga-Tiyatira na hindi nakinig sa masamang turo at ni Jezebel at hindi natuto sa tinatawag na malalim na lihim ni Satanas, ay hindi ko bibigyan ng pasanin. Sa magtatagumpay ay tutupad ng kalooban ko hanggang wakas,
ay ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking ama. Ang pamamahala sa mga bansa, mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin niya ang mga bansa, gaya ng pagdurog sa mga palayo. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Kung may pandinig kayo, dindinig niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Espiritu Santo. Hindi ng ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman ay ibaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na ang mensahe ng Panginoon Kristo sa simbahan niya. Nais pong ipabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo sa lahat ng simbahan o sa lahat ng mananampalataya na nais niya na tayo ay magkaroon ng maigting na pagtsatsaga, maigting na pananampalataya at pagmamahal sa ating banal na Panginoon Diyos upang ating maisakutuparan at ating maisagawa ang kanyang kalooban mula dito sa mabuting balita. At tayo ay mapagtagumpayan ito hanggang sa takdang panahon. Mapagtagumpayan natin ang kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamumuhay na ito, anuman ang ating kinahaharap, at makamit natin ang kanyang gantimpala sa atin pagdating ng takdang panahon. Makamit natin ang gantimpala na ipagkakalob sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos kung mapapagtagumpayan natin ang pamumuhay na ito sa kabila na napakaraming kahirapan, pagdurusa, tukso, upang tayo ay hikayatin sa pagtalikod sa Diyos, pamumuhay sa kadiliman o kasamaan, lalong-lalo na sa pamumuhay sa ilalim ng lihim na panukala ni Satanas. Yan. Kung tayo ay hindi natin isasabuhay ang hikayat ng demonyo o anumang uri ng kasamaan, mapapagtyagaan natin na mamuhay ayon sa mabuti, kalooban ng Panginoon Diyos o mabuting balita, anuman ang ating inaharap na kahirapan, anumang kasamaan at malampasan natin ito ipagkakaloob sa atin ng banal na Panginoon Diyos ang kanyang gantimpala pagdating ng takdang panahon, at hindi lamang pagdating ng takdang panahon, mula sa pang-araw-araw nating pamumuhay, na kung tayo ay makasunod sa Kanya, magkakalooban tayo ng mabuting pagbuhay sa pang-araw. Ingatan niya tayo hanggang sa takdang panahon, hanggang sa kaligtasang spiritual. Ipagkakaloob niya sa atin ito, at tayo ay magkaroon ng buhay na tayo ay makasama sa 1,000 taon na pamamahala ng banal na Panginoon Jesucristo. Either tayo man ay umabot ng spoilage, bubuhayin niya tayo para makasama diyan, or tayo ay hindi mamamatay at makasama tayo pagkalooban ng pamamahala sa loob ng 1,000 taon. Kasama tayo mamahala ng Panginoon Jesucristo kung mapagtagumpayan natin ang pamumuhay na ito at bibigyan tayo ng posisyon para dyan makakasama tayo sa iba't iba nating kakayanan na kaloob niya. Kaya wag mawawala ang ating pag-ibig, ang ating katapatan, ang ating pagtitiis upang malampasan natin lahat sa pagtagumpayan natin. Yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos na mensahe niya sa ating simbahan, kagaya ng ginagawa ng ating Santo Papa ngayon, yung sinod. So tayo magsama-sama sa sinod at mapagtagumpayan natin ang pamumuhay na ito mula doon sa mga kaparian at tayong mga nanampalataya, at mahikayat natin ang lahat sa kalooban ng Panginoon Diyos. Sa gayon ay ipapagkaloob sa atin ang pagpapala at yung limpanan ito pagdating ng takdang panahon. Hindi anuman yung kasamaan na nasa na bumabagabag sa atin, kumakalaban sa atin, kung may perwisyo sa atin, kung humingi tayo sa atin sa libredan, hindi tayo pababayan ng Panginoon sa Kristo, sapagkat maging ang demonyo ay payuyukurin niya sa atin upang ipakita ang pagmamahal niya sa atin. So sa lahat ng bagay
ay tayo ay kanyang gagabayan upang ipakita ng Panginoon sa Kristo ang pagmamahal niya sa atin kung tayo mananatili sa Kanya sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya ano ng uri ng ating kaharapin, hindi niya tayo pumabayaan. Maging yung mga demonyo, payuyuko rin niya sa harapan mo o sino mang mga kakalaban sa iyo kung ikaw ay mananampalataya ng lubos sa iyong sa pananampalataya mo sa Panginoon Diyos. Yan. Hindi niya tayo pumabayaan. Kaya tayo maging matigas sa pananampalataya, tayo mga nananampalataya sa simbahan, at yung mga nagpapairan nito, yung pinamamahala nito. Yan. Sa lahat ng pinagkalooban ng pagpapala ng Panginoon. At muli, sana nagabayan na naman kayo ng mabuting balita sa pagbabahagi ng The Bible Evangelizations at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual. At isabuhay ang mabuting balita mula dito sa partikular sa mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos upang tayo ay mabigyan ng pag-asa, tayo ay maipagkaloob sa atin yung gantimpala pagdating ng pagkaligtas. Gabayan niya tayo sa pang-araw-araw. Yan, at tayo ay patuloy na nananampalataya ng gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Santa Maria. Patuloy tayong gabayan ng kanyang pag-iimala, ng pagmimilagro ng banal na Santa Maria, na tayo ay gabayan niya ng kanyang kaliwanagan. Gabayan tayo ng banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro, kaliwanagan at pagpapala sa pagbabahaging ito ng mabuting balita. At kayo ay ating mahikayat sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, at kayo ay mahikayat sa pananampalataya at magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual. Yan. Sana tayo patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria na kanyang kaliwanagan at pagmimilagro. At iba't ibang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo mula sa kaliwanagan ng Panginoon Diyos at iba't iba niyang kapangyarihan at pagpapala. At doon sa interpretulity, kayo'y maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy tayo magkaisa sa ating mga reliyon. At unawain natin ito, ang ating mga iba't ibang mga pananampalataya. Sa gayon ay mula sa iba't iba nating pananampalataya ay hindi tayo magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa karasan at digmaan. Tapos, mahikayin natin ang bawat isa, ang bawat komunidad, ang mga bansa, at ang buong mundo sa pagkakaisa, kapayapaan, at pagtutulungan at pagmamahalan. At doon naman sa Vatican Church at CBCP, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria at patuloy nyo, pagbukudurin nyo sa katauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita ay ating dinadalangin ang gabay ng banal na Panginoon Diyos ng kanyang kaliwanagan, na tayo ay gabayan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at sa pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay mahikayat sa pagtaniman nito. At doon naman sa ating mga kapamahalaan, kayo ay magabayan at maliwanagan kayo ng mabuting balita ng Banal Santa Maria at kayo ay mamahalan mabuti, matuwid, at tugunin niyo yung karapatang pantao. Kaya kayo ng patas ng justisya. Sa gayon ay baka pamumuhay ng patas ayon sa karapatan at tatamasahin ito ng inyong mga nasasakupan, at hindi sa lahat ay makapanampapalataya sila sa Panginoon Diyos na magaan ayon sa karapatan. At magandang hapon sa inyo lahat, at muli sana ay naihatid na naman natin sa inyo o naibahagi sa inyo ang mabuting balita, at kayo ay nagabayan ito at sa kaligtasan spiritual. Magandang hapon sa inyo lahat, at God bless you.